Nagkalat ang mga peras sa karga ng isang truck ng salpukin ng pampasaherong tren sa The Netherlands. Bagong insidente, tumuwid ang truck sa riles pero biglang huminto at umatras sa hindi pa malinaw na dahilan. Naabutan ng pagbaba ng railway barriers ang truck at doon na ito inararo ng parating na tren. Ayon sa nangangasiwa ng Public Railways ng The Netherlands, 5 sugatan sa insidente. Kapuso sa Manila South Cemetery naman kung saan marami rin nagdumalaw mula pa sa iba't ibang mga probinsya, mahigpit ang seguridad na ipinatutupad. Alamin po natin ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni Darlene Moral. Darlene, kamusta dyan? Pia, 3 oras na lang magsasara na itong sementeryo. Pero katulad ng nakikita nyo rito, talagang tuloy-tuloy at marami pa rin yung mga dumarating dito para dumalaw. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, mahigit 120,000 na yung mga taong pumupunta rito ngayong mismong araw ng undas. As of 5 p.m. po yung tala na yan at kapansin-pansin daw na mas kakaunti yung pumunta rito ngayon kumpara noong nakaraang undas. Sa bahagi ng Manila South Cemetery kung saan nakahimlay ang mga sanggol na maagang binawian ng buhay, nag-alay ng panalangin si Salvacion Oropesa para sa anak niyang si Marjeline. Namatay noong 3 buwang gulang pa lang. Sabi ng mga doktor, yung puso pala nabalot ng taba. Masakit ang kalooban ko kasi ganyan ang mahirap palang ina na walang anak na babae. Dinadalaw niya ito kasabay ng pagpunta sa yumaong asawa. Magkahalo naman ang emosyon ng pamilya ni Fabio. Kamamatay lang ng kanyang lolo. Ngayon pa man din ang kaarawan ni Fabio. Medyo malungkot tas masaya kasi yung lolo ko po. Last week lang po namatay si dad. Sa bawat sulok ng sementeryo, may tagpo ng mga pamilyang sama-sama. Ang pamilya ni Teresa, hinintay ang mga kaanak na nanggaling pang Laguna at Batangas. Importante. Ibang okasyon pwede mong i-miss, pero ito, yung undas, talagang dapat nadadalo natin mga mahal natin sa buhay. Buong maghapon ang buhos ng mga pumapasok sa Manila South Cemetery. May ilang sumama ang pakiramdam, tulad ng 70 taong gulang na si Nanay Rosa, na nahiwalay pa sa 20 taong gulang na apong mahigit 6 na oras na niyang hinahanap. Hindi ako uuwi. Hahanapin ko siya. Mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad. Isa-isang iniinspeksyon ang mga gamit ng mga pumapasok. Maraming kumpiskadong sigarilyo at mga gamit na madaling magliyab. Pinaiwan din ang e-cigarettes na maaaring balikan ng mga may-ari. Bawal ang mga alagang hayop sa loob dahil baka raw makagat ayon sa pamunuan ng sementeryo. Kaya hanggang labas lang ang mga Shih Tzu na sina Chloe at Max. Ito, magpalitan na lang daw kami ng asawa ko. Ako na lang, mamaya ako naman ang papasok. Sila naman magbabantay. Ipinaiwan din ang mga sisiw na binibili ng mga bata sa labas. Pinaghandaan daw ng pamunuan ng sementeryo ang 600,000 hanggang 1 milyong tao na dadalaw ngayong araw. Pero hindi hamak na mas kakaunti raw kumpara noong 1 taon ng mga tao ngayon. Medyo mababa gawa ng baka natatakot sila lumabas kasi may tayo ngayon yung impluensya. Nasa sa kanila naman po kung gusto nila mag-face mask o hindi. Pia, napansin namin na mas marami yung mga taong pumupunta rito o dumarating dito sa Manila South Cemetery noong hapon hanggang ngayong maggabi na. Sa mga oras na ito, mahigit 65,000 yung mga taong nasa loob at mahigpit pa rin ang seguridad na ipinatutupad dito at magpapatuloy po yan hanggang magbukas uli yung sementeryo bukas ng 5 a.m. Yan ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Darlene Kai. Samantala sa Pasay City Cemetery, nagpapasingid na ng kandila sa mga caretaker ang ilang dumalaw sa mga matataas na nicho. Naging family reunion naman ang pagdalaw sa puntod ng ilang Pinoy sa Manila Memorial Park. At mula sa Parañaque, nakatutok live si John Consulta. John? Pia, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng ating mga kabayan dito sa Manila Memorial Park sa Parañaque City para dalawin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Naglatag ng orange cone sa mga traffic enforcers sa Sukat Road, Parañaque para maisaayos ang daloy ng mga sasakyan na papasok sa Manila Memorial Park. Sa loob, daraan sa inspeksyon.
may mesang puno ng mga kinumpiskang gamit tulad ng sigarilyo, alak at lighter. We strictly prohibited po to bring lighters po. Instead na lighter, mas maganda dalhin na lang natin is posporo. Pinagbabawal din po namin yung mga matatalim po na bagay such as yung mga kutsilyo or knife po, sir, alcohol, and then vape po, sir, inside Manila Memorial Park. May stulang reunion daw ang pagkasama-sama ng mga kaanak na ito para sa kanilang great-grandparents at iba pang mahal sa buhay na nakalibing dito. If we come together, it's like we are cherishing and honoring their memories. We are showing that we still love them. We're still here. We will forever be there for them. Sa puntod ni dating Pangulong Cory at Noynoy Aquino at dating Senador Ninoy Aquino, may mga nagsindi ng kandila, nag-ali ng bulaklak at nanalangin. Mga kaanak at fans naman ang dumating ngayong araw sa puntod ng aktor na si Rico Yan, ang ilan nang galing pa sa Amerika. Every year, we have food. Because our family and friends, they always visit my Uncle Rico. Dagsari ng mga dumadalaw sa Pasay City Cemetery. Ang iba, ipinasisindi na lang sa caretakers ang mga kandila. Hindi na kasi nila maabot ang puntod dahil sa taas ng mga apartment-style na libingan. May mga umigot ding lay ministers na nagdarasal at nagbabasbas ng ilang puntod. Pia, ayon sa Manila Memorial Park ay umabot na raw sa bilang na 214,000 ang dami ng ating mga kababayan na bumisita dito sa sementeryo nga dito sa Parañaque City. At inaasahan pang tataas ito, lalo pat patuloy, Pia, no, ang ating nakikita mga pagdating ng ating mga kababayan na may dalang mga bulaklak at ng kanilang mga kandila para nga ialay sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Samantala ay mas mataas naman ito, Pia, no, kumpara doon sa bilang ng mga kababayan natin na dumalo kahapon na ang naitala ay more than 200,000 mula 6 a.m. yan kahapon hanggang alas 3 ng madaling araw. At yan mo nalitas mo na rin sa Parañaque City. Balik sa Pia. Maraming salamat, John Consulta. Naiuwi na sa Pilipinas ang abo ng social media personality at status by sparkle artist na si Eman Atienza. Sa Instagram post, ibinahagi ni Kuya Kim Atienza at ng asawang si Felicia ang larawan ng urn ng anak. Nakatakdang iburol si Eman sa November 3 at 4 sa Heritage Memorial Park sa Taguig. Bukas sa publiko ang burol mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 10 ng gabi.